Noong ikasampu ng Setyembre, taong 1875, ipinanganak si Nicolas Villegas Zamora sa Binondo, Maynila. Ang kanyang magulang ay sina Doña Epifania at Don Paulino. Si Nicolas ay apo sa pamangkin ni Padre Jacinto Zamora, isa sa mga paring martir na kilala sa tawag na Gumbursa na pinatay sa pamamagitan ng paggarote. Dahil sa digmaan, lumipat ang pamilya ni Don Paulino sa Bulacan, Bulacan. Malayo sa mapagmatyag na mga mata sa mga relihiyosong katulad nila upang malaya silang makapagbasa ng Biblia. Sa edad na 12 taong gulang, matamang nakikinig si Nicolas sa kanilang ginagawang pag-aaral. Ang pag-aaral ng Biblia patungkol sa ating Diyos, sa kalangitan, at sa kaligtasan at kung bakit ipinagbabawal ang pagbabasa nito ay unti-unting kumalat sa buong nayon na nakahikayat sa ating mga kababayan na maging bahagi nito. Sa kanyang kabataan, si Nicolas ay pinag-aral ng kanyang tiyuhin na si Padre Pablo Zamora, ang kura sa Katedral ng Maynila, sa Ateneo Municipal de Manila at dito niya nakamit ang kanyang Bachiller en Artes. Nagpatuloy siya ng pag-aaral ng abogasya sa Universidad de Santo Tomas para sa kanyang pagpapari. Ngunit hindi naglaon dahil sa pagsiklab ng madugong himagsikan noong taong 1876, siya ay nahinto sa pag-aaral. Samantala, ang kanyang ama na si Don Paulino ay ipinatapon sa ibang bansa ng pamahalaan ng Espanya dahil sa pakikibahagi nito sa revolusyon. Hindi maatim ni Nicolas ang kaapihang dinaranas ng kanyang mga kababayan. Agad ay sumama siya sa hukbo ng mga naghihimagsik. Kasabay nito ay hindi niya kinalimutan ang pagbabasa ng banal na kasulatan at ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang katapangan at karunungan ay naging malaking tulong sa kanyang paglilingkod bilang tenyente mayor sa ilalim ng pamamahala ni General Gregorio del Pilar. Sa nilagdaang kasunduan sa Paris noong taong 1878, nabigyan ng amnestiya si Don Paulino at pinayagang muling makabalik sa Pilipinas. Tiniyak niya na makadalo sa pananambahan ng mga protestante sa bansang Espanya at bumili ng mga ebanghelikong babasahin bago siya umuwi ng bansa. Bunga nito, nakaranas ng kagalakan ang mag-ama sa kalayaang panrelihiyon na kanilang natamasa sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Naging masugid silang tagasunod ng protestantismo sa ating bansa sa ilalim ni na Bishop James Thoburn at Arthur Proch ng Iglesia Metodista Episcopal na nagpasimula noong Marso taong 1879. Noong ika-21 ng Abril, taong 1879, nagkadaupang palad sina Don Paulino Zamora at Reverendo Dr. James Rogers kasama ang kanyang asawa na si Mrs. Anna Rogers na mga misyonerong presbyteriana. Binuksan ni Don Paulino ang kanilang tahanan sa Beaterio Intramuros para sa mga pananambahan. Tinanggap ni Reverendo Dr. Rogers ang 9 na katao kasama sina Don Paulino at ang kanyang 4 na anak na sila Nicolas, Socorro, Ricardo at Jesus na binautismuhan noong Oktubre 22, 1899 sa ilalim ng Iglesia ng Presbyteriana, na may buong kaalaman na malapit na siyang lumipat sa Metodista Episcopal. Ito ay dahil sa kanyang ginawang paglilingkod sa Iglesia noong Hulyo taong 1899. Pinili ni Nicolas na manatili sa ilalim ng Iglesia Metodista Episcopal at di kalaunan ay naging aktibong kaanib nito at naglingkod sa Methodist Soldiers and Sailors Institute sa Calle Echagüe na pinamumunuan ni Ginoong Arthur Proch. Noong Agosto 6, taong 1879, nagsimula ang pananambahan sa Soldiers and Sailors Institute. Sa isang pagkakataon, hindi nakarating ang translator ni Ginoong Proch. Dahil dito, pinakausapan ng Ginoo si Don Paulino upang siya ang magsalita. Alam ni Don Paulino ang kakayahang oratorikal ng kanyang anak, kaya nirekomenda niya si Nicolas upang magsalita sa 30 kataong nagtipon-tipon sa lugar na yaon.
Doon nagsimula na maging tanyag si Nicolas habang ibinabahagi niya ang kanyang dakilang tiyuhin, ang Padre Jacinto Zamora, sa kanilang paghihirap at pagnanasa na mabasa ang banal na kasulatan sa wikang mas mauunawaan nila at kanyang sariling paglalakbay tungo sa di matatawarang pananampalataya. Labis na naantig ang mga tao sa mga patotoo na binitawan ni Nicolas. Dahil dito, siya ay inanyayahan na magsalita muli sa sumunod na linggo. Noong linggong iyon, namangha ang maraming tao sa kapangyarihan ng kanyang pananalita na bumibigkas ng isang mapanghamon na sermon sa kanyang mataginting na tinig. Noong ika-6 ng Marso, taong 1900, sila Obispo James Thoburn at Obispo Frank Warren ay dumating sa Pilipinas. Ito ang pangalawang pagkakataon na muling bumisita si Bishop Thoburn, ngunit sa tagpong ito, mahina na ang kanyang pangangatawan at malapit ng magretiro. Siya ay sandaling nagmasid upang makita ang pag-unlad mula sa kanyang unang pagbisita. Dito ay nakita niya si Nicolas Zamora bilang isang lalaking itinaas ng Diyos at pinagkatiwalaan ng isang natatanging paglilingkod. Sa isang patotoo niya sa mga obispo ng Iglesia Metodista Episcopal, sinabi niya, "Simula nang ako ay mangaral ng salita ng Diyos, naranasan ko na ang banal na espiritu ay palaging nasa akin, at hindi ko nakakalimutang manalangin sa Diyos bago ako mangaral. Nagsusumamo sa banal na espiritu at palagi kong nararanasan ang kanyang presensya." Humanga ang mga misyonerong Amerikano kay Nicolas at nagkomento sila sa kanyang pangangaral. Sinulat ni Warren, siya ay mabuting tao, matalino, may asawa, binago, mahusay magsalita, alam ang Biblia, at talaga namang kwalipikado sa pangangaral. Noong Marso 10, taong 1900, si Nicolas ay ginawaran ng tungkulin sa pamamagitan ni Obispo Thoburn sa pagkadiakono ng Iglesia Metodista Episcopal sa Soldiers and Sailors Institute, ang unang pastor protestante na Pilipino pagkatapos niyang ibahagi ang kanyang kauna-unahang sermon. Sa labis na tuwa, niyakap ni Don Paulino si Bishop Thoburn na siyang naggawad kay Nicolas. Noong Agosto taong 1900, bumalik si Obispo Warren sa Pilipinas para sa Philippine Island District Conference. 4 na ulat ang ipinahayag, kasama rito ang ulat ni Nicolas Zamora patungkol sa ebanghelikong pagmimisyon sa mga Pilipino at binuod niya ang kasaysayan ng paniniwala ng mga Pilipino. Sa buwan ding iyon, ang kongregasyon sa Pandakan, Manila, kung saan palaging nangangaral si Nicolas Zamora, ay tinagurian bilang unang organisadong simbahang Pilipino na mayroong 100 kaanib. Ito na marahil ang kauna-unahang formal na naitalagang simbahang protestante sa Pilipinas. Dahil sa kanyang masigabong pangangaral sa Plaza Guwaiti sa Maynila, ang pulpito ni Zamora ay nakilala sa buong Kamaynilaan at ibang nayon. Siya ay nakikipagdebate sa mga pari na dinadaluhan ng maraming tao. Taong 1902, napansin ni na Obispo Gregorio Aglipay at Isabelo de los Reyes na tagapagtatag ng Iglesia Filipina Independiente, si Nicolas Zamora at ang mabilis na pag-unlad ng protestantismo sa ating bansa. Inalok ni Obispo Aglipay si Nicolas ng isang mataas na posisyon sa kanilang itinatag na iglesia na mayroong humigit kumulang 2 milyong kaanib noong panahong iyon. Ngunit hindi tinanggap ni Nicolas ang alok. Ito ang nagbigay daan kay Isabelo de los Reyes na ilarawan si Nicolas bilang isang tao na hindi nagpapadala sa kasikatan, maging sa karangalan, hindi nagpapadala sa tukso ng kapangyarihan, at siyang nagtalaga ng kanyang buhay upang makamit ang ganap na kalayaan ng Metodismo sa Pilipinas. Bilang pagpaparangal sa marubdob na paglilingkod ni Nicolas Zamora sa ika-4 na sesyon ng District Conference of the Philippine Islands, siya ay minungkahing ordinahan sa pagkapresbitero ng Iglesia Metodista Episcopal. Noong Marso 15, taong 1903, sa ganap na ika-4 ng hapon,
Si Nicolas Zamora ay inordenahan sa pagkapresbitero sa Teatro Libertad sa Maynila. Sa taon ding iyon, siya ay idinestino sa maliit na kapilya na gawa sa kahoy sa bagong lote sa kanto ng Cervantes at kalye ng Lope de Vega, kilala ngayon bilang Knox United Methodist Church. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, unti-unting lumago ang bilang ng kanyang kaanib. Sa kabila ng magandang karanasan ni Nicolas Zamora sa kanyang ministeryo, hindi niya naiwasang makarinig ng mga masasakit na salita at hindi maayos na pakikitungo sa mga Pilipino mula sa kanyang mga kasamahang Amerikano. Isang araw, naringgan niya ang isang seminarista na ang mga Pilipino ay kailanman hindi magiging magaling na pastor. Hindi nawala kay Zamora ang kanyang pagiging nasyonalista. Sa katunayan, ang kanyang pananampalatayang protestante na nagbibigay diin sa paniniwala ng bawat Kristiyano, direktang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, personal na pagbabasa ng Biblia gamit ang katutubong wika at ang biyaya ng kaligtasan na makakamit natin sa pamamagitan lamang ni Kristo ang higit pang nagpalakas nito. Marahil, sa mga kilusang protestante na naghimok sa mga tao na basahin ang Biblia sa kanilang sariling wika, ang pagnanasa ni Zamora na ang simbahang Pilipino ay maging malaya sa kontrol ng mga dayuhan ay nag-alab. Noong 1904, dahil sa kawalan ng pag-unlad sa pagpapalaganap ng makapilipinong metodismo sa mga simbahan, pati na rin ang pagiging dominante ng mga Amerikanong misyonero at hindi tamang pagtingin sa lahing Pilipino, ang mga kaanib ng iglesia sa Tondo, Maynila ay nagtatag ng ang kapisanang katotohanan. Ang adhikain nito ay makapagsugo ng mga predikador saan mang dako ng kapuluan sa gugol ng kapisanan at sanayin ang mga predikador na Pilipino sa pangangaral at pamamahala sa mga mananampalatayang Pilipino. Dahil sa bantang ito, hiniling ni Reverend Marvin Rader na ilipat si Nicolas Zamora mula Knox Methodist Church tungo sa St. Paul Methodist Church sa Tondo upang sila'y pahinahunin at manatili sa Iglesia Metodista Episcopal. Ito ay sinang-ayunan ni Bishop William Oldham. Ang pagsusumikap ni Nicolas na pagbuklurin ang iglesia ay nagtagumpay. Taong 1907, nabuwag ang kapisanan. Sa susunod na taon, matapos na hindi pagbigyan ang hiling na kalagayang foreign field ng ating iglesia sa bansa, unti-unting nawalan ng gana si Nicolas sa direksyong tinatahak ng metodismo sa ating bansa. Nakita niya na unti-unting pinapatay ang kalayaan ng metodismong Pilipino. Ito ang nag-udyok sa kanya na sumali sa samahan at muling buhayin ang kapisanang katotohanan. Noong Pebrero 28, taong 1909, sa ganap na ika-9 ng umaga sa panahon ng Pananambahang Tagalog na ginanap sa St. Paul's Methodist Episcopal Church sa Kalye Moriones, Tondo, Maynila, si Pastor Zamora ay tumindig at bumasa ng teksto. Sa Galacia, Kapitulo 5, Berso 1, ang sinasabi ay, "Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin." At pagkatapos ay nagbitiw ng isang madamdaming mensahe. Ang saligan sa paghihiwalay sa sinapupunan ng inang iglesia ay nabuo sa paninindigan ng unang mga pangunahin ng kilusan na nagdanais ng kalayaan sa pamamahala sa sariling iglesia. Mula noon ay ipinanganak ang Grito de Combate na nagsasabing, kung paanong biniyayaan ng Diyos ang mga taga-ibang lupa na magtatag at mamahala sa sariling iglesia, ang mga Pilipino ay gayon din. Sa pagwawakas ay ipinahayag niya, ang kalooban ng Diyos sa bayang Pilipinas ay matatag ang Iglesia Evangelika Metodista en las Islas Filipinas na nagpapahayag ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pamumuno ng kanilang mga kalahi. Noong unang araw ng Setyembre, taong 1914,
Si Zamora ay dinapuan ng matinding karamdaman sa panahon ng kanyang pagmiministeryo. Siya ay pinayuhan ng manggagamot na magpahinga at umuwi sa lalawigan para magpagaling. At hanggang sa bingit ng kamatayan, ang kanyang habilin, manatili kayo sa pananampalataya at sundin ang ebanghelyo ni Jesus. Mahalin ninyo ang iglesia sa Panginoon tulad ng nakikita ninyong pagmamahal ko sa Kanya. Magtiyaga kayo sa inyong mga pananagutan bilang mga tapat na Kristiyano at lingkod ng Panginoong Jesus, sapagkat ang karangalan ng tao ay ang tumupad sa kanyang tungkulin. At noong 14 ng Setyembre, taong 1914, sa murang gulang na 39, si Nicolas Villegas Zamora ay pumanaw na may buong karangalan. Naiwan niya ang kanyang asawa na si Isabel S. de Guia, 8 anak, at ang 11,000 kaanib ng Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Filipinas.